Okay, maray na ramrag sa mga kababayan nating gumagamit ng dialekto Bicol Rinconada dyan sa lungsod ng Iriga. At syempre, good morning Pilipinas. Unahin na natin itong napakagandang balita sa mga dumadaan dyan sa Andrews Avenue at syempre dito sa mga dumadaan din dyan sa Naiya Road or Mia Road. Magandang balita dahil bukas na nga yung Naiya Phase 2A na Naiya Expressway Phase 2A, magagamit na yan simula ngayong araw po. Kagabi ay binuksan na yan ni DPWH Secretary Mark Villar, at madadaanan niya na libre simula ngayong araw na ito hanggang October 22 at inaasama makapagserbisyo ito sa 40,000 nating mga kababayan na dumadaan dyan, gamit ang kanilang mga sasakyan. Inaasahang makukumpleto naman ang network na yan sa taong 2016 sa February, pero yung Phase 2B naman ay matatapos na ngayong Desyembre. Magandang balita yan para dyan sa mga matagal nang nag-aasam ng kaluwagan dyan sa may areang yan, dyan sa may parte ng airport, sa mga kalsada na kapaligid sa Naiya. Pero unahin na muna natin itong traffic dito ngayon sa EDSA. Nakikita naman natin yung mga pa-southbound hanggang sa kasalukuyan ay medyo maluwag pa naman sa areang ito. Nagkakaroon na ng bahagyang pagbigat dyan sa harap ng MRT station. Yan ay bunsod na rin ng mga pila ng mga tao na sumasakay dyan sa tren at syempre yung mga nagbababa at nagsasakay sa harap ng MRT station. Medyo mabagal na rin ang sitwasyon dyan sa pagsampa ninyo ng Quezon Avenue at magiging mabigat na yan dyan sa pagsapit ng area ng Cubao, lalo na sa may intersection ng Aurora at Pitwason. Dito naman tayo sa may mga pa-northbound, papunta ng Monumento, Balintawak at Muñoz. Sa kasalukuyan ay green and going pa naman ang sitwasyon. Walang magiging problema ang mga babiyahe papunta sa Camanava area, Bulacan at iba pang bahagi ng Northern Metro Manila. Number coding natin for today, syempre 7 and 8. Kung ang plaka ng iyong sasakyan ay nagtatapos sa mga numerong aking binanggit, hindi po kayo maaaring bumiyahe simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, pero malaya ninyo magagamit ang inyong mga sasakyan mga alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon yan, meron tayong window hours. Pero sa buong Metro Manila po, applicable po yan 7 a.m. to 7 p.m. Sumunod po tayo sa batas nang tayo hindi po naaabala. At syempre, ang ating paboritong segment tuwing umaga, ang It's a Sign, ay hindi na lang din maghahatid ng mga traffic sign, maging yung mga marka sa kalsada na lagi nating nakikita at lagi nating natatapakan, lagi nating nadaraanan, ay malalaman na rin natin gaano nga ba ito kasignificant sa paglalakbay natin sa kalsada. At ito ang ating road mark for the day. Ano kaya ang kahulugan ng dalawang kung nakaraan, pinatid namin sa inyo yung broken line. Ano kaya ang kahulugan nitong dalawa na mga solid yellow line na nasa gitna ng kalsada na karaniwan nating nakikita sa sa mga 2 lanes na roads, national roads? Mamaya alamin natin yan sa ikalawa nating traffic update. Balik sa muna sa inyo dyan sa studio.